Guys, hindi ko na naipakita sa inyo itong aking ginawang uniform with bias tape. So, discuss ko na lang sa inyo ito ngayon kasi gabi na nung itabasin ko to, medyo madilim pa. Ayan po yung front na ipapato natin para sa back. Ayan po. Yung front po nasa ibabaw, yun po yung front niya. Tapos yung sa ilalim po ay yung back. Ah, Pinaglapat ko na lang po para makita po ninyo ang sitwasyon ng aking mga pinagagawa. So, dito naman tayo sa pananahi po ng uniform. Start na po tayo. Ayan, shoulder po yung ginagawa ko. Yan naman po ay side close. Then, pagkatapos po niyan, idadaan natin yan sa mga aging-aging. Bali, 4 na piraso po kasi yan. Kaya ito. Tayo po ay mag-i-aging na. Yan po. Yung pag-i-aging po medyo kailangan ingat-ingat din po gawa ng mahirap po kasi pagka nakain ng aging yung tela. So, mangyayari niyan po magkakameron tayo ng problema kasi syempre pag nabutas po ng aging, kailangan magbago tayo kung wala na po tayong tela at kasya lang yung tela o di mamumroblema po tayo kaya kailangan ingat-ingat din po sa pag-apak ng aging. Yan na po ay 4 na piraso. Then, pagkatapos po natin sa aging, pupunta ulit tayo sa party naman ng high speed at kailangan din po natin i-high speed yan. Ayan po. So, ayan na po. Tayo po ngayon muna ay gagawa muna tayo ng manggas. Ayan. Ayan po. Yan po yung tinatawag na may bias tape po na terno ng kanyang pinaka skirt. Ayan po. Lalagyan po natin ng bias tape ang ano. Yan, ang pagkatapos po niyan, gagawin natin naman yung para sa ano. Yan. Hindi ko po pala nalagyan ng uka yung pinakaibabaw. Importante po yan, yung may uka po sa ibabaw. Bali nakalimutan ko kaya medyo na-late na. O yan naman po ay bias tape din na ilalagay natin sa collar. Kailangan po kasi kung ano yung sa manggas, hindi po sa collar. Bali combination nila yan design, kumbaga. Ayan. Yung dalawang magkayapos na collar po, kailangan muna natin lagyan siya ng pin para hindi po siya maliligaw kapag ating inilapat na po kasi medyo magiging maselan po tayo dyan sa pagkakabit ng anong gawa ng syempre po natahi na yung yung unang side. So, kailangan po kasi tapat na tapat siya. Dyan po natin tatahiin dyan sa pinagtahian natin ng bias tape para kita po natin yung aapakan ng karayom. Ayan. Then, ayan po, lilinisin natin and then pagkalinis po natin, lalagyan natin ngayon siya ng pikete para maganda naman po yung ating kasi po aninag yan sa labas pag nakikita na madumi yung sa loob aninag po yan kapag na-plancha na. Ayan po, lalagyan naman natin ng paketa. Kaya sabi ko sa inyo, kapag may curve, kailangan may pikete siya. Para po, ang bilog ng collar is maganda. Ayan. And then, babalik na rin naman po natin yan. Para makita natin yung ating hinulma-hulma. Ayan na, okay naman po. Then, ayan, tahian natin sa gilid para hindi siya mawala. Ayan naman po, okay naman siya. So, ikakabit na po natin yan sa neck ng body. Ayan. Di po ba ang ganda? O, ayan. Yan, ganyan style po yan. So, ayan po, ikakabit na. Kinabit ko na po sa neck ng body. Hindi ko na naipakita yung lalagyan na lang po natin siya ng, ayan, bias tape pa pala. Gagawa pa po tayo ng bias tape. Ayan po. Yung ginagawa ko po ay pinagdugtong-dugtong na bias tape.
Hindi po kasi siya pwedeng diretso ang tabas. Kailangan pa-slide po para pag kinabit na po natin siya, pa-slide din siya. O, ayan. Tapos saka natin siya tatahiin ng, ayan. Ang bias tape po kasi pag doble po, kailangan tatahian din siya para hindi ka po mahirapan. So, yung iba po ay hindi na nagtatahi, pero ako po yung nagtatahi. Kasi ako po ay hindi magaling sa mga ganyang bagay. Yan. So, dilinisin pa rin po natin yan kasi para hindi po lalabas yung inano natin. Yan. Pikete pa rin po uli. Di ayan na po, ilalapat na po natin siya. So, dahil sa ginupitan natin siya, wala na siya masyadong dumi. Ayan. Maganda na yung ano niya. O, diba? Ganyan lang po ang aking mga pinagagawa. So, ang susunod po natin gagawin ngayon ay yung laylayan po, itutupi po muna uli natin ng isang beses. Parang pinaka-set. And then, saka po natin siya lalagyan ng another na tupi na 1 inch. Pinaliktad po natin para wala pong hindi para maganda yung kanyang pagkakaano. Yan, tapat po natin, baka mamaya mahaba yung isa ay maiksi. Okay naman. So, ayan na po. Tatayan na po natin ng 1 inch. Hindi na po ako nagsusukat. Tansyado ko na po yung 1 inch. Sa tagal ko na ba naman nananahe eh. Alam ko na po yung 1 inch. And then, ikakabit na po natin yung manggas. Ayan po yung manggas na nilagyan natin ng bias tape. Ayan. And then, pagkatapos po niyan, i-agingan na rin natin yung manggas para finished product na po. Maraming po salamat sa mga followers ko. Ako po yung labis-labis na nagpapasalamat sa inyong patuloy niyo panonood sa aking mga videos. Marami po salamat at lagi po kayo mag-iingat. Uso po, ayan. Uso po ngayon ang bahaan, kaya ingat-ingat po tayong lahat. Diba? Tapos na po. Sa Metro Manila po ay sobra ang bahaan. Dito sa province po namin ay wala naman masyadong problema dahil una sa lahat mataas naman po ang aming bahay, and then syempre sa mga kalapit na bayan or kalapit na kapitbahay o pwedeng magbaha sa kanila, pero kailangan po talaga ng ingat-ingat. Sa atin po ang pag-iingat. Hindi natin maaayawan yung mga bagay na dumarating sa panahon ng tag-ulan. Ayan na po. Natapos na po. Ayan na po ang kalabasan ng kanyang uniform.